Ano kayang sasabihin ni Rizal kung makikita niya ang panahon natin ngayon? Noong 1887 sa Berlin, inilathala ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere. Ang pamagat nito ay nangangahulugang "Huwag mo akong salingin" o "Touch Me Not" sa Ingles. Ipinakita ng nobelang ito ang kanser ng lipunan sa Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Ang pang-aabuso ng mga prayle, katiwalian sa pamahalaan, kakulangan sa edukasyon at kawalan ng katarungan. Ang nobelang ito ay hindi isinulat upang sirain ang pananampalataya, kundi upang ihayag ang pagkukunwari. Ito ay panawagan para sa reforma, hindi para sa revolusyon. Ang edukasyon ay nagdadala ng liwanag. Ngunit, mabubuhay ba ang liwanag sa isang lugar na pinamumunuan ng takot? Ang mga praile ang gumagabay sa mga tao. Kung wala kami, maghahari ang kaguluhan. Sino ka para hamunin ng otoridad? Sa pamamagitan ni Padre Damaso, ipinakita ni Rizal ang pang-aabuso ng kapangyarihang panrelihiyon. Ayon sa mga eskolar, hindi relihiyon ang pinunan ni Rizal kundi ang mga tiwaling prayle. Si Sisa ay sumisimbolo sa mga inosenteng Pilipinong nagdurusa sa ilalim ng hindi makatarungang sistema. Ipinakita ni Rizal ang kahirapan, pagdurusa sa isipan at kawalan ng proteksyon sa batas. Sa pamamagitan ng pangungutya at satira, pinunan ni Rizal ang kolonyal na mentalidad at diskriminasyon. Dahil ang kapangyarihan ay pinoprotektahan ang sarili nito. Nagtatapos ang Noli Me Tangere sa pagkadismaya. Ang reforma ay tila posible, ngunit napakarupok. 4 na taon ang lumipas. Noong 1871 sa Ghent, inalathala ni Rizal ang El Filibusterismo. Kung ang Noli ay nobela ng pag-asa, ang El Fili naman ay nobela ng babala. Wala na si Crisostomo Ibarra. Inilalarawan ng mga eskolar ito bilang paglipat ni Rizal mula sa optimismo ng reforma patungo sa pesimismo ng politika. Nag-aral ako ng mabuti. Naniwalang mababago ng edukasyon ng lahat. Ngunit nananatili pa rin ang kawalan ng katarungan. Kaming mga estudyante ay nagpetisyon upang magkaroon ng akademya para sa wikang Espanyol. Ang hinihiling lang namin ay pantay na pagkakataon. Ang inyong mga petisyon ay banta sa otoridad. Sa El Filibusterismo, ibinunyag ni Rizal ang katiwalian ng burokrasya, pagkabigo ng mga institusyon, pagsupil sa kalayaan ng pag-iisip. Upang mailigtas si Basilio, ibinigay ko ang lahat.
ngunit pinoprotektahan lamang ng sistema ang makapangyarihan. Si Huli ay kumakatawan sa moral na trahedya ng pang-aapi. Ipinapakita ng kanyang kwento kung paano sinisira ng kawalan ng katarungan hindi lamang ang katawan kundi pati ang dangal. Hindi mo mabago ang kawalan ng katarungan sa pamagitan Kung nabigo ang mapayapang reforma, ano pa ang natitira? Ang kalayaan ay hindi maaaring tumubo mula sa puot. Ang isang bansa ay dapat maging karapat-dapat sa kalayaan sa pamamagitan ng kabutihang asal, tapang at pagkakaisa. Ang revolusyon na walang moral na pundasyon ay magbubunga lamang ng panibagong tiranya. Hindi tulad ng maraming revolusyonaryo noong kanyang kapanahunan, binalaan ni Rizal na ang karasang walang paghahanda ay nagdudulot ng kaguluhan. Hindi tulad ng maraming revolusyonaryo noong kanyang panahon, binalaan ni Rizal na ang karasang walang paghahanda ay nagdudulot ng kaguluhan. Ibinunyag ng Noli Tangere ang sakit ng lipunan, inilantad naman ng El Filibusterismo ang pagkabulok ng politika. Magkasama, ginising ng dalawang nobela ang kamalayang Pilipino. Ayon sa mga historiador, ang mga nobelang ito ay nakaimpluwensya sa propaganda movement at kalaunan sa Rebolusyong Pilipino. Nagdadala ng liwanag.